Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Libreng serbisyo medikal. Pigatud kanda Gobyerno Provincial kan Kamar de Sur sa panginginot ni Governor Luigi Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte dyan sa Banwaan kan Kamaligan na Kamar de Sur. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Personal man na pinagabisita ni Gobernador Luigi Villapuerte ang barangay kana San Antonio, Milaor, Camarines del Sur tanganing magatud ni na mga food assistance program kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur. Mga senior citizen nagpasalamat huli man kan libreng bulong na pinagatao kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur. LTO Bicol nagsagibunin man lain-lain ng mga inisyatiba para sa Women's Month. DepEd Bicol ipinaglansar ang 3M movement para man sa pagpapalakup kanda pagkapantay-pantay kanda mga pagkatao kanda sarong namamanwan o sarong tao. Tatulan tabang sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines del Sur ana mga programa na pinagadadara ninda Congressman Elry Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte kanda probinsya kanda Camarines del Sur. Maski mga parapadyak para bagids kung ini nagpapabakal nin illegal na droga, dadara kupon kan pidiya. Illegal na droga na naglalaog sa Bicol Region ang pinakabagsakan na iyo ang siyudad Canaga sabi kan pidiya. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at dyan pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Mga tugang liwat marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Official nang ipinaglansar kan Department of Education DepEd Bicol ang 3M movement bilang parte kan pagsilibrar kan National Women's Month. Pinanginutan ni Assistant Regional Director Bibiano Sintillas kaibanan ang GADA Focal Point System asin iba pang mga opisyal anasambit ng programa na obhatong isulong ang gender equality sa pag-agiman kan tulong panginot na aspeto positive masculinity, mentorship as in mindfulness basado sa Education Program Supervisor as in God Focal Person Jubrin L. Consuelo and positive masculinity and
igwang obato na bagoon ang negatibong pananaw sa pagiging lalaki na nagdudulot kan bakong pantay na pagtrato sa partibismo kan sarong pagkatao asin man sa partibismo kan mga pangraraot. Ang mentorship naman ang nagdudul nin edukasyon sa kalalakian manungod man sa isyong kinakatubang kan mga kababaihan kabali na ang diskriminasyon sa gender-based violence. Mantang ang mindfulness ang nagtatampok sa papel kan mga lalaki bilang inikatabang sa pagpapakusog kan busis kan mga kababaihan. Tinawan doon man ni Assistant Regional Director Bibiano Centillas na importante ang papel kan sektor kan edukasyon sa pagsulong kan gender equality asin man pangangaipo sa mga kababaihan bilang sarong vulnerable sektor sa parte kan komunidad. Ingkaminar kani anda kalalakihan na manginot sa pagtulod nin proteksyon asin pantay na karapatan para sa gabus sa ginibong commitment signing ceremony nangako ang mga lalaking empleyado kan Departamento kan Edukasyon o DepEd Bicol na susuportaran ang advokasya asin aktibong makikipagtabangan sa mga lakdang para man sa gender equality. Apwera sa 3M movement, magsasagibo ang DepEd Bicol nin iba pang aktibidad araw kan Coronation kan God Ambassador 2025. Asin anda pagsilibrar ka na Purple Wednesday. Tangani man padagos na ipailing ang suporta kan mga kababayan ang timang darakan pagsilibrar ngunya na taon babae sa gabus na sektor aangat anda bukas sa bagong Pilipinas. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, ang bagong obispo kan dait iniyo ang big numrahan ni Popa Francis. Ipinag-numran ni Popa Francis si Father Hernan Absidi bilang bagong obispo kan Diocese of Dait. Basado man sa anunsyo kanay kan o kan nakaaging Martes, Marso 4, reribayan ni Absidi si Arsobispo Rex Andrew Alarcon na inilipat na sa Diocese of Cáceres kan taon na 2024. Siya ang magiging ikaapat na obispo kan diocese na masakop sa mga parokya kan probinsya kan Camarines Norte. Si Absidi sarong misyonerong rogaciones asin naordihan o naordinan kanda 1996 asin sa presente iyo ang pamayukan Community of Our Lady of the Most Holy Rosary duman sa siyudad kan Parañaque. Dati man siya nagserbi bilang Provincial Superior kana rogaciones sa Asia asin sa Pacific bilang sarong paurag na canon lawyer. Nagtapos ini sa iyang licentiate sa canon law sa Lateran Pontifical University duman sa Rome. Nagtrabaho siya bilang Defender of the Board para sa Archdiocese kan Manila asin Diocese kan Parañaque. Ang naging juez sa Ecclesiastical Court of First Instance kan Diocese of Parañaque. Mayo pang anunsyo kung rin na mangyayari ang sa iyang ordinasyon bilang bagong obispo duman sa Diocese kan Camarines Norte o Dait. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mantang paparanina ang perlian sa Mayo 2025, mas pinakusugunyan kan Police Regional Office No. 5 sa liderato ni Police Brigadier General Andrew P. Dizon, Regional Director kan PRO 5, ang mga lakdang tanganing masiguro na maraya matrangkilo asin ligtas ang proseso kan eleksyon sa bilog na riyon Bicol sa papabuto na bulan kan Mayo bilang party kan Comelec Gun Band na ipinagpapasunod
poon kan Enero 12, 2025 nakapag-record ang PRO5 nin 23 na mga insidente nin pagbalga sa nasambit ng gun band sa mga operasyon na isinagibo. 24 katao ang nadakop gikan man sa 24 nga badil ang nakumpiskar, kabali na ang 155 pidaso kan manlaylay na klase nin bala sa tao kani positibong piga resibi kan na publiko ang maigpit na pagpapasunod kan gun band, kaya uminabot na sa 360 naman lain-laing klase nin badil and kusang isinuko as in idiniposito sa mga istasyones kan pulisya. Yan tanganing maiwasan na ansalang paggamit kan mga ni bilang partiman kan seguridad para sa nagdadangadang na perilian na aktibong isinagibo kan PRO5 ang mga COMELEC checkpoint sa bilog na Rion Bicol Sangunyan, egwanin 8,626 na mga checkpoints ang isagibo tanganing masiguro na nasusunod ang mga prosedura kan mga eleksyon asin mapugulan ang anuman na posibleng insidente nin mga kariribukan o illegal na aktibidad na may relasyon sa papabuto na perilian. Padagos na pinapakusugunyan kan PRO5 ang presensya kan mga pulis sa manlaylay ng mga komunidad sa paagiman kan mas pinakusug na visibility patrol o beto kanina siguruduhon ang kaligtasan kan publiko asin tawanin proteksyon ang kada namamanwaan laban sa anuman na banta sa kriminalidad, lalong-lalo na sa panahon kan eleksyon. Mientras tantong liwata na pinagpagirumdum ni Police Brigadier General Dizon ang gabus na miyembro kan PNP PRO5 na magdanay na non-partisan asin na danay na ini and perming loyal sa saindang sinumpaan na trabaho bilang tagapag-ataman kan lay. Tinawan doon kani ang padagos na pagpapalawig kan police operation tangani manda magdanay ang katrangkiluhan mas epektibong mapugulan ang anuman na klase ng kriminalidad na pwedeng makaapekto sa integridad kan na perilian. Sa pagbisita kanidigdi sa probinsya kan Camarines Sur, sinabi kanina sa paagi kan na makusog na pagbabantay mayong sawang paglalapigot kan PRO5. Naglalaom sinda sa parte kan kapulisan na masisiguro ang sarong ligtas, maray asin patas na perilian para man sa gabus na mga Bicolano, sigunian sa payag kan RD kan PNP sa pagbisita kanidigdi sa probinsya kan Camarines Sur kan nakalis na aldaw. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, kununtan linya ni Boyet Paderes. Sabi ni Grace Rojas, Chief kan LTO, naga na sinabi niya si Jigs Norte ang admin kan Facebook page, naga si Tikaran Transport Service na mayo silang franchise hali sa LTFRB para magparinta o gamiton for hire sa indang pribadong bihikulo. Makairak subot ang pasahero kung may nangyaring aksidente huli sa daig covered kan insurance, asin daig safe ang pasahero urug ang mga babae kung banggi, huli sa daig rehistrado ang mga car habal driver. Dakula ang penalidad sa mga kolorom na lunada ng auto, motorsiklo, habal-habal na nag-aabot sa 120 sa 200,000 sa Maradakop. Sinabi pa ni Grace Rojas na minumonitor na nila ang Facebook pages ng Jigs Norte, kabali na ang habal-habal, pabili online, booking, naga-asin FGH rental na ang major unit subot kani nasa M-Plaza. Ma-action man subot ang PNP sa isyong nagpost ang sarong babae na naging pasahero kang burat na habal-habal driver at sinabihan ang babae na can I touch your cheeks? As in message na nagpapahiling na kursunada niya ang sinambit ng babae. Para sa BBC News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Wow, sabi ni Boyet, may sakuniho. Ay iba pa nga detalyes ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. COMELEC Bicol inasigurar ang integridad kana eleksyon sa mga jail facilities. Darrell Banya sa detalye. Ikot na pigbabantayan kan Commission on Elections digdi sa Bicol ang mga preparasyon para sa burutuhan sa laog kan mga kulungan
na maabot na national as in local elections, kasabay kan pasiguro na dahil man magagamit ang mga persons deprived of liberty para sa anuman na illegal na aktibidad. Sa entrevista, kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, kadagutan sa endang close coordination sa Bureau of Jail Management and Penology, tararik asiguroron ang tultol as in patas na pinilian sa mga jail facilities. Tinauman na nasubot kan BJMP sa Comelec ang mga address kan jail facilities as in ang mga contact persons tararik na mahidali ang inspeksyon. Sa ngunyan, mayo pang ipinapaluwas sa kabilugan ng numero ang mga PDLs na pwedeng magpartisipar sa eleksyon. Siriman inasigurar kan Comelec na mantinidong patas, malinig, ang sinigwang integridad ang pilian o ang eleksyon maski sa laog kan mga prituhan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 52 anyos na soltero nadako pa sa kasong acts of lasciviousness. Boss O kay Isminda sa detalye. BBS Basta Bareta, sigurado. Tadoan na sarong 52 anyos na may pagkaamuritis matapos sa inian na ireklamo sa mga autoridad. Alas 3:45 din pagkahapon kasugba kan magsakyan ng mga autoridad sa sunados kan Barangay Udikon, Pasakaw, Camarines Sur. Ang tracker team kan Pasakaw Municipal Police Station pinagadakop ang suspect na biniso sa pangarang si Idi Sadyosa Orozco, 52 anyos soltero, residente kan Sunados Udikon, Pasakaw, Camarines Sur. Anasambitan ng persona ang igwanin na pinagkatuban na kasong acts of lasciviousness, katakot kan pagbalgar kan Republic Act 7610 o Child Abuse na kung saan sinasabing minor de edad ang mulis siya kay ni asin na dagos man na pinagapaluwasan na mandamiento de arresto ni Judge Janita Cortez Gamindi San Joaquin. Presiding Judge kan RTC Branch 20 na nakabase sa siyudad ni Naga. Kantidad 200,000 pesos ang duro ko lang kwarta na sa iyang didisponiron para sa iyang temporaryong libertad. Ang suspect, yanong yan sa Pasakaw PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mainit na talaga ang panahon, kadakol ng mga may sakuniyo. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Dakol na mga residentes kan na banwaan kan Magaraw, Camarines Sur, partikular na kan Barangay Punong, ana benepisyaran kanda nakakuang libreng malinig na inumo na tubig. Yan sa pagbisita kan panibagong proyekto kan probinsya ng Camarines Sur and potable water on wheels gamit ang teknolohiya na atmosphere water generator o air to water machine. Ini-extract kani ana moisture gikan sa parte mismo kan duros tanganing makagibo nina malinig na inumon. Ninuli man kan makabagong proyektong ini ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asin man kan Bicol Saro Party List. Sigurado na padagos ang serbisyong kapuerti, tunay na pinapakinabangan kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Dakul na mga residentes kan Barangay kan Punong ang nagpasalamat matapos na ipadarakan mag-armang Villafuerte ang nasambit ng water machine kung saan nakakuasindanin na malinig na inumo na tubig. Uyan parte kan mga payag kan mga residentes duman sa Punong, Magaraw, Camarines Sur. Araat dyan, babalikan ta. Iba man po kami igding nawasa, kaso lang po, ang daloy po kang tubig, mahirap po. Kung minsan po may bulos, kung minsan po mayo. Dipisil po talagang maray. Dakula pong tabang sa mga taga-igdi po sa samuyang barangay, lalo na po mo niyan talagang mayo kaming bulos ang tubig. Ay maugmahang pong maray.
igwang nag-abot na araw kani, saro pa po libre. Ini pong potable water, dako lang pong tabang na makakuha dahil dahil na po babakalon, 30 pesos po, kaya ang sarong container isang. Iyan ang tunay na serbisyong kapuarte na inaatod ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, bakong drawing asin totoong nangyayari asin namamati kan mga residentes kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur, bakong arog kan grupo ni Bong Rodriguez na puro drawing sana asin na mayo manininatod na tabang. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, labi-labi ana pasasalamat kana mga senior citizen duman sa banwaan kan Magaraw kay Governor Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte sa makusugon na Bicol Saro Party List sa indang padagos na pagtataunin importansya asin pagmamalasakit sa parte kan mga senior citizen. Iyan sa pagduhol kan libreng maintenance na bulong asin na vitamina na kung sain ipinangagapamudbud kana gobyerno probinsyal kana Camarines Sur katabang an Bicol Saro Party List. Ini bilang party kan pagpapailing ninda tultul na serbisyo kana mga Villafuerte asin pagkamuot sa mga senior citizen. Kaya sa indang pinagbisita an banwaan kan Magaraw Camarines Sur tanganing tawanan nin libreng mga bulong na pang maintenance sa laog kana sa indang pangangaipo. Uyaan party kan mga pahayag na yan kana mga senior citizen. Kung mabakal pa kami, dakulang kadagdagan pa sa budget. Salamat sa mga inaabot na samuyang ayuda. Dahil nalilingawan lalo po kami mga senior. Salamat po, Gob, Luigi, Kong Elray, Kong Migs, sa kanilang mag-aamang tatlo. Thank you very much sa Bicol Saro. Sa ipagpadagdagos niya, lalo na sa mga may maintenance na dahil nakaka-uphold ng pakat. Partiyan kan mga pahayag kan mga senior citizen duman sa banwaan kan na Magaraw Camarines Sur an sa indang pagkakaigwanin mahamis na ngisi iyo ang nagpapaugma sa parte kan pamilya Villafuerte tanganing ipagpadagos ang pagtaunin ayuda sa mga senior citizen. Ini nangyayari asin mating-mati kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur alagad ang kampo ni Ligasyon ang kampo ni Bong Rodriguez mayo nin napapailing na tabang sa parte mismo kan mga senior citizen digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, personal na pinagbisita ni Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur an barangay kan San Antonio dyan sa banwaan kan Bilaor Camarines Sur tanganing kumustahon an mga namamanwaan sa nasambit ng lugar asin na makataunin kagyanan sa mga araal daw nindang pangangaipo sa paagi kan pinagatud na Food Assistance Program. Pinanginutan ni Gobernador Luigi Villafuerte kanda probinsya kan Camarines Sur an pagatud nin tabang sa mga residentes kan barangay kan San Antonio dyan sa banwaan kan Milaor Camarines Sur. Ini tanganing masiguro na igwasindanin na pagkakanda asin na magagamit tanganing daisinda magutom anda pagtaunin na ayuda sa parte kanda mga taga dyan sa barangay kan San Antonio Milaor. Pinagpaabutan ni na pasasalamat kan mga residentes na nakaresibi ka na sambit ng ayuda. Intirong pinagkugos si Gobernador Luigi Villafuerte asin nagkaigwa pa nin pagburbayli ang mga residentes
na nakaresibi kan nasambit na mga ayuda kinabit ang gobernador asin nakibayliman si Gobernador Luigi Villafuerte. Napaugma ang mga residentes sa pagbisita kan gobernador kan probinsya kan na Camarines Sur. Ginigibo ni Gobernador Luigi Villafuerte ang paglibot-libot sa mga banwaan kan probinsya kan Camarines Sur. Initang man makatud nin tabang sa mga constituentes. Alagad si Fermin Mabulo mayo man na itatao nin tabang arog kan mga food assistance sa parte mismo kan mga residentes. Sharing mad si Bong ana sa iyang kalabad na kung sa ina digdi anda mayo manda nin mga programa na naitutulod tangani manda napatawanin na biyaya ana mga residente sa laogan probinsya kan Camarines Sur. Puro sa naman pagtaram asin na puro sa naman pagiling kanda mga kakundian sa laogan probinsya kan Camarines Sur. Alagad mayo manin suporta na itinatao ang nasambit ng persona. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, libreng serbisyo medikal, hatod kan serbisyong kapuarte dyan sa parte mismo kada banwaan kan Kamaligan Camarines Sur sa paglaom na mataunin maninigong tabang medikal para sa mga residentes kan banwaan kan Kamaligan, lalong-lalo na sa mga senior citizen, badus asin iba pang nangangaipunin atensyon medikal. Pinanginutan kanda gobernador kana probinsya kana Camarines Sur anda sarong medical mission asin Kamaligan People Center sa San Roque Elementary School na avail kan gabus ang libreng medical check-up kaibahan sarong bulan na supply nin vitamina, bulong asin gatas yan tanganing mapakusog an sa indang salud. Apwera kaya nagtao pa man nin libreng laboratory test kaibahan an random blood sugar, uric acid, asin man cholesterol test. Tangani man na matabangan ang mga pasyente na mamonitor an sa indang salud asin na maagapan ang posibleng komplikasyon saro sa naging benepisyaryo. Iyo si Rowena Marcaida na nagapaabot nin dakulang pasasalamat sa programa. Nagpapasalamat kay Gobernador Luigi Villafuerte tadakulang tabang arog kan medical mission sa parte mismo kan banwaan kan Kamaligan tanakatausinda nin mga vitamina sa kabanga bulong na libre para man magamit kan mga may kamatian dyan sa parte mismo kan banwaan kan Kamaligan, kabali na ang libreng bulong asin vitamina para sa mga senior citizen. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata pa kita sa lado lokal. Pegkumpirmar ngunyan kan pidiya sa laog kan Camarines Sur ang pagkakadakop kan tulong persona na imbolto sa drug operation asin na pagkakabungkag kan sarong drug den operation sa lugar kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Nakumpiskar man ang 12 gramo nina shabu na nagkakantidad 40 pesos kay banana. Anda nabakal na shabu gabus inabot na kantidad 88,040 pesos. Ang mga suspect pati naman ang mga drug din na ginamit bilang patsisyon kan mga user. Inabot nin sarong bulan ang ginibong monitoring kan grupo kan pidiya sa nasambit ng residensya para siguraduhon sana na digdida isinda mauula sa indang pag-read. Kasod mang paghapon, sinampaan naman ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga suspect sa paagi kan inquest proceeding sa City Prosecutor's Office kan siyudad kan Naga. Uyan parte kan mga pahayag ni PDEA agent Andrian Pardo ang pamayukan PDEA sa Camarines Sur. Tama po sir, kahapon po nagtagawa po ng bypass operation ang pinagsanib po ng pwersa ng PDEA Camsor Provincial Office, PDEA Catanduanes, at PNP Philippine Drug Enforcement Group is OU5. Kung saan po is nakapag-aresto tayo ng 3 katao
sa barangay Concepcion Pequeña at nakapag-kumpiska tayo ng more or less 12 grams of shabu po. At ito po ay nagkakalaga ng humigit kumulang 40,000 pesos. Artiyan Ito po kan is, mga pahayag ni PDEA Agent Adrian Dapardo ang pamayukan PDEA sa Camarines Sur. Kapag asumir ni PDEA Agent Adrian Dapardo bilang pamayukan PDEA sa Camarines Sur kan bulan kan Enero 2025, sinabi kani na daipaman giraray nagbabago ang problema sa sirkulasyon kan na droga sa laog kan siyudad Kinaga asin man probinsya kan Camarines Sur kumpara sa ibang probinsya kan Bicol. Ang siyudad Kinaga iyo ang pig-apod na pinaka-transient point kan illegal drugs kumpara sa ibang mga lugar. Gabo subuot na droga na pinagdidistribuer sa ibang probinsya sa Bicol na dalagan sa probinsya kan Camarines Sur asin kadaklan kayan ibinabagsak sa laog kan siyudad Kinaga. Uli kani siniguro ni Pardo asin sinugo kani ang sa iyang mga tauhan sa PDEA Camarines Sur na mas lalong pakusugon ang kampanya kontra sa illegal drugs. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni PDEA Agent Adrian Pahardo, pamayukan PDEA Camarines Sur. Ang pagkasyon ko po dito sa Kamsur bilang bagong PDEA provincial officer is nakita po talaga natin na dati pa naman po yung probinsya ng Kamsur kumpara po doon sa ibang province ng Bicol region. Dito po kasi ang pinaka-transshipment point ng illegal na droga sa ating probinsya. Ibig sabihin nun, lahat ng drugs na pinapakalat dito sa karating probinsya ng ating dito sa Bicol region, karamihan po yan, binabagsak dito sa province of Kamsur, especially Dinaga. Kaya ang aking standing order sa ating mga tropa, sa ating operatiba dito sa PDEA Kamsur is pagtingin yung anti-illegal drug operation para naman po matulungan natin yung ating probinsya at yung siyudad ng Naga na kung hindi man natin matapos yung problems illegal drugs, it is at least po ma-minimize natin. Artiyan kan mga pahayag ni PDEA Agent Adrian Pahardo, pamayukan PDEA Kamsur. Ipinagpahayag ni PDEA Agent Adrian Pahardo kan PDEA Camarines Sur kung tano tamayo ni nadadakop na mga high profile na involved sa operasyon kan illegal drugs. Sinabi kanina anda drugs kaya iba man sa mga ibang kaso o krimen araw kan panahabo na maski daim mo na aktuan pwedeng dakupon. Alagad sa kaso kan illegal drugs kinakaipuan sinda igwan ng personal knowledge bago dakupon. Daiman pwedeng ersisa na sa anti-illegal drugs operation kinakaipuan ninda anda surveillance nga ning digdi makatipo na magkakanigong ebidensya antis na dakupon an sarong suspetsado. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni PDEA Agent Adrian Pahardo, pamayukan PDEA Kamsur. Just recently po, may nahuli po tayong malaki dito sa siyudad ng Naga, yun po yung 500 grams kung saan nakahuli tayo ng 2 katao. At yun po sa katanungan mo, bakit hindi po natin nahuli yung mga high profile na mga gumagamit ng illegal? Kasi po, yung sa drug case naman po, hindi po yan kagaya ng ibang krimen, kagaya ng pagnanakaw na kung saan po is kahit hindi po natin naaktuhan, pwede na natin hulihin. Sa illegal drugs po, kailangan po may personal knowledge po tayo bago natin hulihin. Hindi po pwede yung hearsay na sinasabing ito si Pulano, mayaman, gumagamit ng illegal drugs. Pag nakita po natin sa gilid ng kalye, pwede po nating damputin. Ang anti-illegal drug operation po, kailangan po natin yan ng sapat na case build-up para makapag-ipon po tayo ng sufficient evidence at may personal knowledge po ang ating mga operatiba bago po damputin natin yung suspect na aktuhan natin na gumagawa talaga ng illegal drug activities. Party kan mga payag ni PDEA Agent Adrian Pardo, pamayukan PDEA Kamsur. Asking ani mga parapadyak o parabagid sa kung nagpapabakal kan illegal na droga, ini anda dai papalampason kan PDEA. Maski na ngani ini ang sinasabing small time sa naman na mga pusher, araga dakulaon mandaan impact kani sa komunidad para man matabangan ang mga barangay. Asin man anda komunidad na magdanay ang katrangkiluan asin na pas e-orden sa laog kan barangay na kunyaon ang presensya kan droga sa barangay dai nagkakaigwanin magayon na
kamugtakan kan pa si Oren oya pa si PDEA Agent Adrian Pahardo pamayukan PDEA Kamsur. Okay. So, hindi natin napapalagpasin yung mga yan. So, kailangan po natin aksyonan yan kasi yun ang sinasabi po ng karamihan na small time yun pero may impact po yan sa community para po matulungan natin yung barangay at yung community na mapanatili nila yung peace and order doon sa kanilang lugar kasi hanggat po may droga na available dyan sa lugar na yan is hindi po magkakaroon ng peace and order. Lagi pong magkakaroon dyan ng mga iba't ibang krimen na kung saan po pinakadahilan po yung suspect is nakagamit ng illegal na droga. Partikan mga pahayag ni PDEA Agent Adrian Pardo ang pamayukan PDEA sa Camarines Sur sa exclusive interview kada programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Pangatugang iyan ang katiripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan, si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos po kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado! BBS Basta Bareta, sigurado